Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa mga tagapakinig ng Heart to Heart. Tawagin niyo ako sa pangalang Anton, 50 years old, may 3 anak at 23 taong kasal na sa asawa kong si Ina. Kasalukuyan kami ngayon nakatira dito sa Rodriguez, Rizal at sa pamamagitan ng pagiging company driver ay naigagapang ko naman ang aking pamilya. Kuya Poy, inaamin ko na sa loob ng higit 2 dekadang pagsasama namin ng aking asawang si Ina, ay nasa estado ako ngayon ng pagkalito. Totoo. Inaamin ko na sa loob ng 2 dekadang yun, ay hindi mo masusukat ang tibay ng isang relasyon. Dahil darating at darating pa rin ang peste na siyang magiging dahilan para anayin at rumupok ang isang malusog na pamilya. Nagsimula ito noong unang beses akong niloko ng sarili kong asawa. Matapos ko siyang subaybayan sa payo na rin ng isang kaibigan. Dito nga ay napag-alaman kong may milagrong ginagawa si Ina. Kuya Poy, kitang-kita ng 2 mata ko na may kasama siyang ibang lalaki habang lumalabas ng mall at dahil sa bugso ng damdamin ay hindi ko napigilan ang sarili kong masuntok ang lalaking kinakasama niyang o kasakasama niya noon. Masakit isipin na nangyari pero dahil may 3 kaming anak at labis-labis ang pagmamahal ko kay Ina ay nagawa ko siyang patawarin saka muli kaming nagsimula. Pero ang insidenteng iyon na akala ko ay hindi na mauulit pa, ay isang tawag ang sumambulat sa mukha ko mismo. Sa tono ng pananalita ng kausap ko ay galit na galit ito, pero ang pinagtataka ko kung sino nga ba yung kausap ko. Napatiklop na lamang ako sa tanong ng babaeng kausap ko matapos kong marinig sa kanya kung asawa ko raw ba si Ina. Dahil ayon sa kanya ay kinakalantari umano ng aking asawa ang mister nito. Sa ikalawang sunod na pagkakataon ay iniputan na naman ako ng misis ko sa ulo, Kuya Poy. Pagka-uwi ko sa bahay ay agad kong binuksan ang phone ni Ina at dito nga ay nakita ko sa Telegram ang usapan ng lalaking kinalolokohan niya. At lalo pang ang uminit ang ulo ko matapos kong mabasa ang tawagan nilang dalawa na love. Ayon sa nabasa ko, plano pala nilang magkita kinagabihan kaya naman nagawa kong komprontahin si Ina. Kahit huling-huli na sa akto, Kuya Poy, ay mariin niyang itinatanggi ang akusasyon sa kanya. Pero sa huli, umamin din ito ng kanyang kabulastugan. Ang kwento ng misis ko, nakilala niya ang pangalawang karelasyon niya sa Cubao. Isa palang habal-habal driver ang lalaking ito. At sa tindi ng galit ay pinaalis ko siya sa aming tahanan. Pero dahil humingi nga ng tawad si Ina, wala na naman akong nagawa kundi ang patawarin siya at bigyan muli ng pagkakataon. Hindi naman naging madali ang lahat dahil pangalawang beses na ito nangyari sa akin. At para masigurong nagbago na nga talaga ng tuluyan ng asawa ko ay kinakailangan kong makita ang pagbabago sa kanyang sarili. Pero Kuya Poy, sinayang ito ni Ina dahil 3 buwan na ang nakalilipas ngayong taon ay umulit na naman siya sa panlalaki niya. And this time, baby o B ang tawagan nila ng ikatlong lalaki niya. Kumbaga binggong-bingo na talaga sa akin. Ang akala ko kapag pinatawad ko na ang misis ko ay magbabago na siya ng tuluyan. Mula nang mahuli ko si Ina sa ikatlong panlalalaki niya ay nananatili pa rin kaming magkasama sa isang bubong kasama ang aming mga anak na parabang walang nangyari. Kuya Poy, hindi ko alam ang gagawin ko at palaisipan pa rin sa akin kung saan ako lulugar. Nang buksan ko ang phone ni Ina ay kinakausap pa rin pala niya ang kanyang lalaki at pansin ko pa rin ang pagbubura niya ng messages. Sa totoo lang, litong-lito na ako ngayon, Kuya Poy. Pakiramdam ko para akong nabaldado
Dahil ang misis ko na dapat nakatuwang ko ay siyang naging dahilan pa para malagay sa alanganin ang aming buong masayang pamilya. Malungkot man ang storya at salubong ko ngayong Pasko ng 2023, sana ay dumating na ang pagkakataon na mapagtanto ni Ina ang kasalanan na nagawa niya at tuluyan na siyang magbagong buhay. Maraming salamat sa ganitong klase ng programa dahil nagiging daan kayo para pag-usapan ng ganitong klase ng mga issues at usapin sa pamilya. May kurot man sa inyong mga puso ang aking storya, sana rin ay may nakuha kayong aral. Lubos na gumagalang, Anton.